Meron ako dito dalawang flashlight, mini flashlight, no? This one is Energizer. This one is Alone Fire flashlight. Ayun, Alone Fire. Ito, more or less, this is around 20 years old. Well, this one is quite new. So, wala pang 1 year. Iko-compare and contrast natin sila, no? Ano ba ang bago? Ano ba ang nagbago? Paano ba nag-evolve ng konti kahit papaano ang technology ng LED flashlights in the last 20 years? So, punta muna tayo dito, no, sa Energizer, which again, I'm telling you, around more or less 20 years old itong flashlight na to. So, the casing is made of plastic. Okay? And hindi ko nabubuksan, no? Pero ang laman nito sa loob ay apat na AAA batteries. Ito yung switch niya para mag-on and off yung kanyang ilaw. At yan siya, no? Plastic yung ano, no, yung pinaka-lens niya. And just for comparison, no, ito naman yung Alone Fire. Ang casing nito ay aluminum and it's quite heavy. Ang baterya nito ay isa lang. No? Ang baterya niya ay double A battery. Okay? So ayan, kita nyo, no? Ito rin yung nasa likodan yung ano, yung switch, pareho sila na nasa likod. Ngayon, i-on ko para makita natin yung power, ano? So ito, this is your Everready. This one, itong Alone Fire. And makikita natin na ewan ko kung mahalata nyo sa video, no? Pero in actual, kahit na apat ang baterya nito, mas malakas ang buga ng ilaw nitong iisang baterya na mas modernong flashlight. Okay? And, tingnan nyo ha, ito kasi isang ano lang ito eh, isang buga lang to, ibig sabihin, isa lang ang focus nito. Oh. Kaya lang nagaan dahil inilalapit ko, no? Pero, ito, pwede ko siyang batakin or, ayan, makikita nyo, lumiliit, lumalaki. So, maipofocus ko yung kanyang beam. Okay? And aside from that, no, makikita nyo na pagdating sa physical feature, no, definitely, dahil nga isa lang baterya nito, mas maliit to. Ito, dahil apat ang baterya, mas mataba siya. Oh, ayan. Makikita nyo yung size comparison. Oh, okay? Ayan, no? Ang sabi ko, no, ito meron siyang focus function, no? Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito wala. Pero, ito, meron siyang, pag binata ko to, no, ayan that will now serve as some sort of a lamp, no? Or some sort of a night lamp, no? Parang lampshade, kumbaga. So, yan, no? And it's quite economical kasi naalala ko ilang beses na nagbakasyon kami, dala ko to sa hotel, kailangan namin ng nightlight. Ang ginagawa ko, binubuksan ko to. And magdamag, nakabukas siya, hindi naman nauubos yung battery niya. And I think kahit na buksan ko to magdamag for perhaps 48 hours or a little more than 48 hours, hindi mauubos ang battery nito. So, very economical itong flashlight nito. Unlike ito, sa itong isang ito, medyo malakas kasi sa battery ito eh. So, a few hours lang, maybe 2. No? Nanguhula lang ako, pero sa totoo lang, 1 or 2 hours lang yung kayang ibugan nito and then magwi-win or hihina or mamamatay na yung ilaw nito dahil nga mauubos ang battery niya. Okay? Pero ito, wala man siyang lamp function kagaya nitong 20 years old na Energizer LED, mini LED flashlight. Meron naman siyang ibang function kagaya nito, napakita ko sa inyo. Pwede ko siyang hinaan ng konti
Pindutin ko lang ng slightly yung nasa likod. Meron din siyang strobe function. Ayun, So, yun lang, kinumpare ko lang. So, a 20-year-old flashlight, more or less 20 years old, and a modern LED flashlight. And bago natin matapos yung yung mini review, ito nga pala, nabili ko to a little less than 500 pesos ang presyo nito kung tama yung pagkaalala ko. Samantalang ito, aluminum pa yung body nito. This is more or less 150 pesos na pwede mong bilhin sa Shopee o sa Lazada. So, that's it. Pakita natin yung mga features nila and how technology evolved in terms sa mini LED flashlights. So, thank you for watching.